Shout out mga ka-road trip. Ngayong araw, ang sira nitong sasakyan na ito ay yung daot. So mga sir, yung sira nga pala nito ay kanyang clutch booster. Kaya kakabitan ito ngayon ng clutch booster. Ayan o. Masyadong mahumok. Ibig sabihin, hindi siya matigas. Sira yung clutch booster, tinanggal yung primary, kaya papalitan ng bago. So dito, pandarin muna natin mga sir kasi para magkaroon ng hangin. Tapos bibigyan ko lang kayo ng mga kunting kaalaman dito para na rin dun sa mga baguhan, para na rin sila mayroon kaalaman. So kung nakikita nyo ang warning light na yan na itinuturo ko, yan ang hangin. So parang gas under pressure yung sign. So ito naman na sign na kabila, parking brake. So ayan, kung nakikita nyo ang hangin, nasa mababa pa. So kailangan lumagpas siya dyan sa pula. So para mawala yan mga sir, para mawala yung sign na yun. So kung titingnan nyo mga sir, kung ibababa natin ito, ayan, bababa natin mga sir. So magkakaroon yan ng alarm. Ayan, kasi hindi pa tama yung hangin. So balik lang natin. So habang nandyan pa yan na warning light na yan, ayan, na parang brake, na mayroon gas under pressure na sign. So hindi mo pwede yan patakbuhin kasi magkakaroon yan ng matigas yung clutch. So ayan mga sir, ayan o. Pag nawala yan mga sir, lalagpas na dyan sa pula yung analog nya. So ngayon, ititesting natin ibaba. So ayan, hindi na siya tumunog kasi wala na yung warning light na yon. So ang natira na lang yung parking brake or hand. So ngayon mga sir, ikakabit na yung bagong primary booster kasi yun ang sira. Siya nga pala, dalawa yung sira nito mga sir, puro booster, primary at saka secondary. So shout out kay Boss Andy Ercilio na pinakamagaling na mekaniko sa SMCC. So sa ngayon mga sir ay kinakabit yung primary booster, primary clutch booster. So napakadali lang naman yan ikabit mga sir. Kung ano yung tinanggal, yun lang kakabit. So ngayon, dito ito sa rear mga sir, yung kinakabit naman yung secondary. So unang kinabit dyan mga sir, yung kanyang push rod. So ngayon, ipapasok na sa secondary booster. So ang ginawa dyan mga sir, kasi tumagas din ang dyan mga sir, tumagas din ang clutch fluid. Pinalitan lang ng repair kit kasi wala na daw silang mabili na brand new ng ganyang klase na clutch booster, secondary clutch booster. So nilihaan lang nila mga sir, tapos pinalitan ng repair kit. Yung oil seal pinalitan nila mga sir. So ganyan lang yung pagkakabit niyan mga sir, napakadali lang. Tingnan nyo lang yung video. Kung gusto nyo mag DIY, ayan. So doon naman sa mga mekaniko, dagdag kaalaman na rin yan. Halimbawa, nag-aaral pa kayong magmekaniko, o ayan, mayroon na kayong kaalaman ngayon kung paano nyan ikabit, kung paano ikinabit. Ganon din sa pagtatanggal nyan mga sir. So napakadaling magtanggal, napakadali rin magbalik ng primary clutch booster. So ano nga ba ang trabaho nyan mga sir? So pinapagaan niyang itulak yung ating clutch. Pag inapakan mo yung clutch pedal, so itutulak niya ngayon yung clutch natin para i-disengage or putulin yung connection ng transmission at saka makina or engine. Kasi yung principle niyan mga sir, yung para makapagkambyo tayo, kailangan apakan yung clutch para maputol yung connection between engine and transmission. Kasi habang umaandar ang makina, umiikot, siyempre kung hindi mo apakan yung clutch, hindi ka makakapagkambyo.
Ang trabaho ng clutch para ihiwalay yung makina, ihiwalay yung engine sa transmission. So ayan mga sir, nakabit na. Kaya nilagyan yun ng vice grip para hindi tumagas yung brake fluid. So ngayon hinihigpitan na lang para ang sunod niyan mga sir ay magkakaroon ng bleeding. Bibleedingan yan mga sir. Ang purpose ng bleeding nga pala mga sir ay para magkaroon or alisin yung hangin. So kung nakikita nyo mga sir, yung bleeding mga sir, napaka-importante yan. Kung nakita nyo yung linuwagan na yan mga sir, dyan lumalabas yung fluid. Pag binobomba mo yung clutch pedal, lumalabas yung clutch fluid dyan. So dyan nagbi-bleeding ang mga mekaniko. So gumagamit ngayon ng bomba para dyan na rin maglagay ng clutch fluid. So ayan mga sir, kung nakikita nyo, unti-unting tumataas dyan kasi gumamit lang sila ng bomba para doon na lang maglagay ng fluid. Hindi na maglalagay pa doon sa lagayan o reservoir ng fluid doon sa may harap. So dito na lang sila naglagay yan. So napakadali lang mga sir pag may gamit. Ganun talaga pag mga mekaniko, madali na lang yan sa kanila. So ngayon, gagawin yan, o ayan, inaapakan yung clutch pedal kaya gumagalaw yan, o. Binubomba nila mga sir para magkaroon ng pressure, para pag binuksan mo yung bleeder, sisidlit or ano ba yung tawag dan sa Tagalog, tatalsik yung brake fluid or clutch fluid. Parehas lang yun mga sir, yan, o. Kung nakikita nyo, tumatalsik. So bubumbahin ulit para magkaroon ng pressure. Tapos pagkatapos nyan, i-hold yung clutch, tapos bubuksan para mag-bleed ulit. Ayan, bubuksan yan mga sir, ayan, para lumabas yung fluid, para kasabay na doon yung paglabas ng hangin. So ganun lang ang principle ng bleeding. So ngayon mayroon na kayong idea kung paano mag-bleeding ng clutch. So yung atin mga sir, yung atin clutch booster, nandyan na rin nakakabit yung bleeder sa clutch booster, kaya ganun yung principle niyan mga sir. So napakadali lang mga sir kung titingnan nyo yung video. So ganun lang pala magkabit ng clutch booster at ganun lang pala mag-bleed. So depende na yan sa inyo kung ilang bukas ang gagawin nyo, mga 4, 5, hanggang makuha nyo yung tamang timpla ng clutch. Pag matigas na siya masyado mga sir, pag inapakan nyo, pag dinidiin nyo, hindi na siya release, hindi nyo na may pagpababa. So ibig sabihin okay na yan mga sir. Ngayon ang gagawin na lang mga sir dito, kung wala na siyang hangin, so i-adjust nyo lang yung push rod. So ngayon titistingin nila kung makakapasok ba yung cambio. Pag nagcambio, kung hindi ba siya tutunog. Pag smooth na yung pasok ng cambio, so wala nang problema. Ngayon kung may problema naman, hindi makapasok ng maayos, ang gagawin dyan mga sir ay a-adjustin yung push rod. So ganun lang kadali mga bossing. So minsan kasi kung titingnan natin, napakahirap pala niyan magkabit o magtanggal ng clutch booster. Napakahirap pala troubleshoot. So napakadali lang mga sir, ganyan lang yung ginagawa. So ngayon, ayan mga sir, hindi maipasok ng maayos kasi maiksi pa. Kaya ipo-pull adjust yan. Ang gagawin nyo, iikutin nyo lang para ma-pull adjust, para makapasok ng maayos yung atin cambio. Kasi pag umapak tayo ng clutch, ibig sabihin mababa lang yung tukod niya, kaya hindi makapasok yung ating cambio. Kaya adjustin yan para humaba yung tukod.
para pag apak nyo ng clutch pedal, medyo mahaba-haba yung push nya, magkakaroon ng malaking clearance, kaya maipapasok nyo ng maayos yung ating cambio. So sa mga gustong malaman kung paano adjustin yan, halimbawa mataas masyado o masyado lang mababa yung clutch ninyo, dyan nyo lang a-adjustin. Mararamdaman nyo yan mga sir pag nagcambio pag nagcambio kayo mga sir, tumutunog, yan ang dahilan, masyadong maiksi. Kaya adjustin nyo lang, ikutin nyo, ilagay nyo sa full adjust para makapagcambio kayo ng maayos. So kagaya ng ginagawa ngayon mga sir, ina-adjust yung so ayan, ito yung transmission niya mga sir, ayan. So pag nagkakambyo ka, makikita mo yan gumagalaw, ibig sabihin pumapasok ng maayos yung cambio. So ganun lang yung principle niyan mga sir. So pag hindi pa rin makapasok ng maayos, so ikutin lang hanggang sa magkaroon ng full adjust para makapasok ng maayos yung atin cambio. Ngayon nakakapasok na ng maayos, ayan o, naka full adjust na yan mga sir. Higpitan nyo na lang para hindi malaglag, hindi matanggal. So yun lang mga boss, ganun lang kadali yung pag-adjust nyan. So nga pala mga boss, maraming salamat sa mga sumusuporta dito sa channel ko, lalo na doon sa mga bagong nag-subscribe. So kung nagustuhan nyo ang video ay paki-subscribe, like and share na rin mga sir, para pag may mga bagong upload mga sir ay ma-notified kayo.